Good morning mga kumarites, madami na nga rin pa ako nababasang tanong kung paano mo nga nalalaman na kumikita na nga ang iyong munting tindahan. Nakapamili na nga rin po kami kagabi pero tingnan nyo naman at meron pa nga po tayong natirang puhunan dyan. Kung nga po palang binuksan na lagayan ng pera, ayan nga po sa tindahan at ito naman sa pangalawa ay mga benta nga po iyan ng alak. Tama nga po sa mga alak ay itong binta ng mga sigarilyo. At itong nakatabi naman nga po sa likod ng aming perahan ay benta nga rin po iyan ng alak, sigarilyo, dilata at mga chichirya. Pa nga tayo kumarites pero tingnan nyo naman at may natira pa nga puhunan dito. Itong sasabihin ko nga ay based nga lang po sa aking experience. At nga po ng lagayan ng perahan ko ay may kanya-kanya nga po silang perang natitira pa. Ang next naman nga po ay kita nga rin po namin sa GCash. Bagong ipon na nga po ito dahil naibayad ko na nga po sa bills yung kita niya nung nakaraan. Ito naman nga po ay kita sa yellow. Ito naman kumarites ay kita ko nga po sa pagpapaprint, Xerox, pati na nga rin po mga bond paper. Ano ko nga po nalaman na mayroon na nga kinikita itong aming munting tindahan. Dahil dati nga kumarites wala talagang natitirang pera doon sa lagayan ko ng pera pag namimili nga ako. Tapos tigpipiso ay kailangan ko pang bilangin para maipamili. Pero kulang at hindi pa nga po sapat para pang restock sa tindahan at mabili yung mga pangangailangan. Kailangan mo pang umutang para magkaroon ka ng puhunan. Ayun nga po ang napansin ko lang kahit nakapamili na kami ay meron pa rin talagang natitirang pera or puhunan. Kaya naman nag-iisip na naman nga po ako kung ano nga pong magandang idagdag dito sa aming munting tindahan. Kaya importante din talaga na magpatuloy pa rin magtindahan kahit makikita nga natin minsan ay wala ng laman yung ating munting tindahan. Pa rin talaga natin patuloy na paikutin yung puhunan na natira sa atin. Kung sinukuan ko nga yung tindahan ko dati na halos wala ng laman hindi ko maranasan na kumita nga ngayon. Kaya hanggat may bumibili sa atin kumarites ay huwag tayong sumuko. Maliban nga sa puhunan na kailangan natin ay kailangan din talaga natin mag-pray or magdasal dahil lahat naman ng blessing natin ay galing sa Kanya. Mga nagtanong nga kung magkano ba dapat ang puhunan sa tindahan para makapag-umpisa na. Ayun nga kumarites ay sa 10K nga lang po ako nag-umpisa ng puhunan. Kung tutuusin ay kulang talaga iyon kumarites. Kung kaya mo naman magsimula sa malaking puhunan ay mas maganda. Hanggat wala kang malaking puhunan ay pwede ka rin namang magsimula sa maliit. Pero syempre kailangan mo ang hindi magpautang para makaikot nga po kaagad ang iyong puhunan. Nga po sa pagkakamali ko dati ay basta-basta na lang ako nagpapautang. Ngayon ay meron pa namang nakakakuha sa akin pero pili na lang din talaga. Ay dati nga kumarites kahit hindi nga taga rito ay nakakakuha at nakakapunta pa dito para umutang lang. Hindi ay nasa listahan nga po yung mga paninda pero wala kang kita at wala ka ring mapaikot. Tapos minsan ay umaabot pa nga po ng buwan bago ka mabayaran. So ito nga po yung madalas kong ginagawa kumarites habang ako lang mag-isa ay naggugupit-gupit nga po ako ng kailangang i-refill doon sa aking tindahan. Yan. Dalawang red. Dos isa pumentos. Tres dalawa. Sige, bigyan mo na. Isa nga. Isa lang naman binibili niya. Loko-loko talaga. Thank you. Dalawang itlog. Wala. Chili mansi lang, original. Akin na yan. Pa. Yan na lang. 25 plus 17 plus 18. 60. Wow. Mukhang magkakaibang ulam nyo. 10, 20, 30. 40. 10, 20, 30, 40. Thank you. 50, 60, 70, 84, 1, 2, 3, 400. Thank you.